Quick food, inanin hapon na sitwasyon ba? First time na ako kanang kasagaran ato na funeral mo iso ko. Bata siya mga 5 years old pa to. 5 years old pa to. Mo 5 pa. Mo 5 karon November 21. Malagi siya kaabot na linggi siya mo iso ko. So, nagisod ko pagkuhan ko nung saya ako sa comfort sa family. Ginagis tabag sa Ginoo sa pulong niya. No? Ingana gyud pagkita nato ang kinabuhi sa tao. Hindi nato may bawaan na isuon. So, way pili, bata man ka, mabatanbon man ka, mamutong man ka, way pili, ang kamatayon mga isuon. So, di ta maglangan, ato na ta sa pagtuminaw sa pulong sa Ginoo. Dali ra ni siya may isuon, tagaan lang nato ning panahon gyud, no? O, ari ta sa Ecclesiastes, here mo ani na verse. So, sahon lang nako sa ni before ta mag-pray. So, ingon diri sa Ecclesiastes mga igsoon, chapter 3, verse 1 to 8 lang, sa 8 lang tataman. So, may tungod ini sa mga panahon sa tanan butang. No? So, wala ko kaila kang reality o si kadyan ka. Salamat sa Ginoo kinapon ng family, no? Ipo mga relatives. Kami mga igsoon, wala mi kita lang nga doktrina. Ayaw mo kadlo. Dili ni doktrina about sa religion, kung dili may tungod ni sa gugma sa Ginoo sa ato kinabuhi. Amen. Amen. So, basahon nato ni Mayson inaot na maminaw ta, may tungod ni sa ang tanan butang na agoy panahon, no? Naay panahon. So ingon diri sa balaang kasulatan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8, ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitagal sa Dios. Nagtagal siya panahon sa pagkatawo, ug panahon sa pagkamatay, may panahon sa pagtanom, ug may panahon sa pag-ibot, may panahon sa pagpatay, ug may panahon sa pag-ayo, may panahon sa pagguba, may panahon usab sa pagtukol. Nagtagal siya panahon sa kagulanan, ug panahon sa kalipay, may panahon sa pagbangutan, ug may panahon sa pagsayaw, may panahon sa pakikilawas, may panahon sa paglikay niini, may panahon sa pagakos, may panahon usab sa dili pagakos. Nagtagal siya panahon sa pagpangita o panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom o may panahon sa pagpusik-pusik. May panahon sa pag-isi o may panahon sa pagtapak. May panahon sa paghilom o may panahon sa pagsulti. Nagtagal siya panahon sa gugma o panahon sa kasilag. May panahon sa gubat o may panahon sa kalinaw. Atong ilugo nga itong mga ulo may suot makapunta sa pulong sa Ginoo. Kaming gamahanan ng Diyos, Lord, salamat sa inyong mga pulong Ginoo. Na diin isip may mo kining comfort, Lord, sa inyong tungdan sa family, sa relatives Ginoo. Na dili ko nga pagulingon Ginoo ng mga pulong kung dili ikan gyud kanimo Ginoo. Ang imong pulong nagaingon diha sa Romans 10:17 na ang pagpaminaw sa pulong Ginoo diha mag-start ang pagtuo diha kanimo. Lord, salamat Ginoo sa gayon, salamat sa privilege Ginoo. Bisang basta sa hamubok na panahon, Lord, inaot ang imong magrasya Ginoo, patigbabaw ni Ginoo na serbisyo, Lord. Kapag mo ang mga kasing-kasing Ginoo, na musulod ang imong pulong Ginoo, dili ra lang ang kawak sa among mga dalunggan, kundi dili musulod sa among mga kasing-kasing, Lord. Tinigtanan namong ipasalamatan kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So, mga igsoon, sa ato gibasa diri sa chapter 3 sa Ecclesiastes, grabe ka klaro na adunay panahon sa tanan butang, no? Mato pa diri na mention ang panahon sa subanan, no? Panahon sa paglipay, no? So kani murag maun gid yung panahon sa paghila, no? Ay panahon po na maglipay ta. But mo share ko may tungod sa kini kamatayon mga igsoon, no? Ang kamatayon wala ni pili. So anytime, anywhere, no? Matun pa sa pulong nagibasa nato, kung panahon na nimo, panahon na nimo. Ang pangutana ang atong security, no? Ang security nato. But ingon diya sa Hebrews 9:27, no? Ato ni basahon. Ligla ko sa pagbasa sa pagkakapaspas. So ingon diri sa Hebrews 9:27, kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Mga igsoon,
usahay mag-wonder ta, no? Na after mamatay ang tao, diha ra magitaman ang or unsay sunod niini. Di ba mo na sa tunaw na, no? Unsay sunod niini, no? Napabay gitawag na afterlife, napabay ani nga kinabuhi, no? Pero ang pulong mga isuon, wa may lain na magibasihan kanira man gyud ang pulong sa Ginoo. Matud pa diri ang tagsa-tagsa individually, no? Matud pa siya sa pulong ang tagsa-tagsa, no? Sa makausa, mamatay sa makausa og tapos ni ana hukman siya sa Dios. Grabe ka klaro mga isuon ang kinabuhi dai sa tawo kung makabsan og kinabuhi. Human di ana hukman siya sa Dios. Mao gyud na ang kamatuoran ning isuon, hukman ang tao sa Dios depende sa imo performance diri sa kalibutan. No? Depende sa imo performance sa kalibutan. And I believe nga kini nga sitwasyon may suot, kini nga pulong para ni kanimo, para ni kanako may suot. Tungod kay buhi pa man ta. Amen. Buhi pa ta. Ganina ingon si Sister Lisa, mabasa diya sa Psalm 150 verse 6, no? Everything that has breath, praise ang Ginoo, or praise the Lord. Klaro kaayo na ang tanan may gininhawa, daygon ang Ginoo. Amen. Ang anak may suon, pero gini si Kuya, di na gyud ni siya musulti, di na gyud ni siya mamati, di na gyud ni siya mo-feel. Kabalo ba may suon pag ang tao pag mamatay, ang una mawala is ang feeling, no? Di na niya ma-feel. Ibito niyo ni si Kuya, di na niya ma-feel, no? Mangayo kang pasaylo, di na siya kabati. Mo-offer kang love sa iya, nakakabati. Usahay ra ba ang mga flowers may isuot? Kaya mga but pag-ingani, no? Usahay ma-realize na ako bitaw, di sa man lang buhi pa. No? Manato, samtang buhi pa may isuon, kung pwede ba ipa-feel na to sa ato si katao, nagigug man nato siya. Pag maabot gud niya time, di na siya, wala na na, di na makuha sa tao kay. Ingon diya sa Ecclesiastes, no, ato lang basahan sa Ecclesiastes. Ang tao di pag mamatay na isuon, wala na gyud nay feeling or wala na nay kahibaluan. Ingon diya sa Ecclesiastes 9:5 nga ang mga buhi na sayod nga mga matay sila, apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa, wala na sila makaabot nga ganti, ikalimta na sila sa ikapit. Wala na sila hibaluan mga isuon, no? Ing ana, so klaro ang sa 9:27 sa Hebrew na ang tagsa-tagsa kanato, matagos sa kanato, mamatay sa makausa ug human ni ana hukman ta sa Dios, no? So usahay baliko nato kay nang suon after niini asa man ta hukman ta sa Ginoo. But ang question ni ana, nganong mamatay man ang tao? Mo ni question, no? Usahay mo buta tunaw na nganong mamatay man sa garan sa ingan sitwasyon, nganong sa papa ko man, nganong ako pa man bata, no? Ang last namo mga isuon sa ingani pag-share nako sa question ng ginikanan. Uy di ako ra kan Lord, ayaw nga ako bata, no? Kay baby pa, grabe ka luoy. Ne, stage 3 ka process sa dinggin at karagihan na itubuhan ng mga isuon. Grabe ka luoy sa bata. Pero fighter ang bata ni fight gyapon siya. Mat mao lagi na tungod kay bata siya. Di siguro makaya sa medisina o sa dalawas. Kaya gid wala gyud makasurvive mga isuon. Say mo, ni question ang ginikanan na Lord, no? Anong ang ako pa man bata? Kung anong kung sa ato pa, anong mapatay pa mga ng tao, di ba? Nga na ang question mga isuon, kabalo ba mo isuon sa rason nga nung mamatay ang tao? No? Inaot na masabtan nato ni. Namapod gyud ang panahon, kay klaro gyud ang pulong sa Ginoo, ang tagsa-tagsa mamatay gyud. Ang pangutana, unsa may rason or unsa may hinungdan na mamatay ang tao? May suon, mamatay ang tao tungod sa sala. Hello, may suon. Tungod sa sala. Yes, tungod sa sala na nganong mamatay ang tao, isa sa mga hinungdan kining sala, no? Tungod sa sala sa usa ka tawo na nakasulod, no? Sa kalibutan ug mikayanap kining mga isuon. Why exemption? Apil ta diri sa Surigao City, no? Ingon diya sa Romans 5:12,
kung kinsay makabasa, kalihog sis. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Amen. English man nato. Ari ta sa Bisaya mo igsoon. Samtang man nato to igsoon. Romans 5:12. Ingon diri, nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Klaro mga igsoon. Nagdalag kamatayon, busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Klaro mga igsoon. Kinsa man hingingon din na unang tawo kanang gitawag na nagdala, no? Ang isa sa pinakarason. Nakasulod ang sala sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Walay lain ini. Pinakauna nga tawo sila ni Adan sanan si Eva. Sa time na nakasala sila, ilang gikaon katong pagkaon. Kung sa may tawag to, mansanas ba to? Mansanas. May soon, dili ko mansanas. No? Kung mo tan-awon sa pulong sa Ginoo. Murag ang mansanas siguro ang gi-represent, but tan-awon nimo dito dili ko mansanas. Basta isa to sa forbidden fruit na ilikusan to sa serpent na nag-represent na mawang evil sa time na na-deceive ang si Eve. Diha nag-start. Sa responsible sab ni Adan kay isip na sa ija gikan si Eve. Gikan, di ba si Adan gikan sa gusok, no? Mo gani gitawag na siya na woman kay ang woman comes from the womb of a man. Kung ano yung isuon, muna gitawag siya na woman. No, responsibilidad ni dyan na bantayan to pat matod pa sa pulong may isuon. Ang Diyos ilatid na ang tanan nga naitabo sa atong kinabuhi. Amen. But diha gyud nag-start nganong naa niya kamatayon kay kung wala to na hitabo may isuon. Wala gyud hitabo na ngani. No? But everything happens for a reason. So nasabtan na nato nganong mamatay ang tawo tungod na sa sala. Kana nga sala nga nakasulod may isuon. Mikayanap o mikaylap sa tibuok kalibutan, no? So klaro na og tungod diha na ay consequences ang tawo. Nahitabo na ay consequences. Kung ninyo basahon mention sa Genesis, no? Ana ko mga take note diri sa Genesis 3:17 to 19, no? Diha padaan tungod sa nahitabo sa sala na nabuhat sa una ng mga tawo misuon. Naa na diha ang consequences. Isa na sa mga liyaki. Kung sa mga liyaki, di ba, sa mga padre di pamilya, need nato mo trabaho, need nato mo kayo'y pagtrabaho para mabuhi ang nato mga anak, mabuhi ang nato asawa, no? Magpasingot sa madali nga salita sa Genesis, kailangan magpasingot ang matagusan ng lalaki para mabuhi. O ang consequence po sa babaji na kailangan siya manganak. Di ba? Kailangan siya manganak, mo-feel siya ng pain, no? Mauna ang isa sa mga consequences ingon pa diha sa Genesis 3:16 nga bation og kasakit ang babae pinaagi sa pagpanganak. Ug ang lalaki pod kailangan mo trabaho siya kayod-yud taman sa ginawa aron mabuhi. Mo nang kailangan siya motanong para mabuhi magkakaon sa migsoon. So ingon po diha sa Romans 3:23 na nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios, no? Nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. O sa Romans 6:23 ingon po diha ana ang bayad sa sala mao ang kamatayon, no? Mao nang klaro gyud na mga igsoon. But kining ato na isgutan karon physical death ini ni Kuya Edi. Bisan kita tanan moagi kita tanan physical death, no? Tungod sa sala na nakasulod naa na gud na og matud pa sa pag-research ko na ako sa Bible, ang tao sa una may suon tagas gud ang kinabuhi. Og matud pa diri gimubo sa Dios si tinta ra kan taman kung makalapas ka no si tinta meaning nahimutang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Kasagaran ko man di ba mga 30, 40s sa mga matay na. Tungod na sa mao gyud yang kamatuoran mga igsoon, no? So mapatay gyud ang tao matud pa sa Hebrews 9:27 sa atong gibasa na kini ato lawas di ay diri sa kalibutan
Mawala ra gyud ni siya. But mao na ang gitawag na physical death. Pero Amen. kabalo ba mo isuon na naapay mas kulba niini? Physical man ni. Ang kulba is ang spiritual. Spiritual death. Kung Amen. man ang spiritual death mga isuon? Spiritual death is kanang mauna na siya ang total separation nimo sa Ginoo. Total separation from God. Nganong niabot man ang spiritual death? Nganong naa man ang spiritual death mga isuon? Kining spiritual death moabot ni sa tao. Sa mga tao nga wala na nag-reject kang Jesus, sa mga tao nga nag-reject sa pulong sa Ginoo, sa mga tao na walay Dios, sa mga tao na kanang walay kaluwasan. Mao gyud ni ang kamatuoran, no? So eternal death means a final or actual separation from God, no? Ato na basahon sa Revelation mga isuon. Revelation 20:15 or sa pinadayag sa Bisaya pa. Pwede niyo basahon sa English, sis. English. Mm. Hindi ra kan. Yan na. Kung diri sa Revelations 20:15, ang tanan kan sa ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, tambok ngadto sa linaw nga kalayo. Amen. Amen. Mao ni siya may isuon ang final or taglaong pa isa na nagpamatuod nga masiparit gyud, no? After mamatay ang tao, dili ra lamang kining lawas na kung dili total separation gyud, no? O mao na diri matupad diri sa Revelation nga gibasa nato, nag-abri ang anghel ng mga libro, nagisugo sa Dios na ay libro sa kinabuhi, na ako'y libro sa imong binuhatan. Naghay libro may isuon, bat kini nga libro gisgutan diri? Libro kini kung wala ang imo lista dito sa kana nga libro, kung wala ang imo ngalan, automatic itambukaw sa linaw Amen. nga kalayo. Ug mao na siya ang kulba, no? Mao na siya ang pinakakulba. Kay balik ko na ako kining eternal death or spiritual kaning espirituhanon or tawag ini na eternal death kay ka. Wa naman na siya. Eternal na mga jud nakamatayon. Wala na mga jud pagbalik mga isuon. Balik ko na ako para ni sa mga tao nga nag-reject sa pulong sa Ginoo, para ni sa mga tao na nagkinabuhi na dili nahimot ang Dios sa ilang kinabuhi. But pasabot sala man na nakasulod nganong namatay ang tao, ang mga tao na nagpabilin sa pagpakasala makaagi gyud nga ingani na kahimtang ng Ginoo, no? O ang tao nga taglaong pa nagpadayon sa pagpakasala, duhang gud ka klase na naay nakasala ug naay nagpakasala. Naay diferensya na may suon. Nakasala ka, wala nimo tuyo pagkatapos si anak, say mo batik ka. Bro, nakasala mo siguro ko ako to, mayo pagpasay doon sa magaling. Pero kanang nagpakasala, nakabalo ka, nasala na siya, imo pagyud gibuhat ug imo pagyud giutro ug imo pagyud kinabuhi kana may suon. Nagpakasala na siya. Amen. Ilo mo isuon, no? Klaro ba? Amen. Amen. O mapamatud-an ni diri sa Galacia ning suon na ay mga buhat ni ini na wala gikahimutan sa Dios. Amen. Na ay mga buhat sa isa ka tawo na wala gikahimutan sa Dios. Na kini na mga buhat mao ni ang isa sa hinungdan na kita matutal separation diha sa atong buhit ng Dios, no? Usa ingon diha sa Galatians 5:19-21. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidanan ko kamo aron karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Amen. Amen. Klaro mga isuon, no? Na-absorb ba sa ato to ng mga binuhatan sa isa ka tawo? Si Paul nag-warning siya sa mga taga-Galacia, no? Diin iyang giwarningan ang mga tao dito. Mao ni siya ang context diri na giwarningan niya na kung naamoy mga binuhatan na sama niini, wala mo'y dapit sa gingharian sa langit. Ingon sa diri sa katapusan, no? Ingon sa diri sa
21 na matud pa niya diri na pusa pasidaan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto, no? Ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios, no? Paligong kuno nato tuon sa atong mga igsoon, mga tawhanon nga kinaiya. Ulang gali ka tawhanon dili kong Dios nun, no? Tawhanon nga kinaiya o napay dito tag laundry ang tawhanon kuno nga kinaiya may suon makita ni sa malaway na binuhatan. Kung sa ang malaway na binuhatan, no? Ingon man sa hugaw o hilas nga mga buhat pag yun ingon diri, no? Ingon sa 20, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos. Mga igsoon, liter D na gamay na Dios, meaning dili kung tinuod na Dios. Kanang ang kining Dios mao ni siya ang simbahon nila ang adlaw, simbahon nila ang tubig, simbahon nila ang isa ka butang, no? O simbahon nila ang nimo sa tawo, o simbahon nimo ang tawo tagtawag na Dios. No, simbahon nimo ang imo anak, tawag na Dios, ang imo ginikanan, simbahon nimo, matawag na Dios. But dili ra lamang diha ra matawag nato ang Dios may suon. Pati ang imo negosyo matawag daw sa diyan na Dios. Kaya ano man, tungod sa imo negosyo, dili ka makasimba, kailangan open na doon siya. Wala na kay time sa Ginoo. Ang Dios magud may suon, dili ra lamang sa mga butang na hinimo sa tawo, kinulit sa tawo. Ang Dios kung ang imo panahon mas taas pagali kaysa panahon nimo sa Ginoo, tawag na Dios. Dilo mga igsoon. Yung sa magaling takabisi karon sa kalibutan, no? Grabe kabisi karon sa kalibutan may igsoon. Ingani ang yawa pud busy pud sila, no? Kung busy ganit ta sa kalibutan, kay ang hari ra baning kalibutan is ang yawa walain. No? Siya gyud ang hari ning kalibutan. Maunang pag-abot ni Jesus, sukop yun siya. Huwag yun na ang labing klaro. So kung nabisi ka sa mga butang, no? Na mas labaw pa ang imo kabisi kaysa Ginoo, matawag na siya na Dios. Usahay mo lang mo na basta gi-worship nimo ang bato o gi-worship nimo ang hinimo sa tawo, mo nang Dios. May suon na pay lahi na meaning ang Dios. Kung haay gali ka busy, matawag na siya na Dios. Hello. Sa ang cellphone may mo na nato na Dios. Mo yun ay labing kamatuoran ko man. Pila ka oras ka mag-cellphone sa isa ka adlaw? No? Pila ka oras magsimba? Mamati ra sa sama ni ini. Pila ra gata 30 minutes ka gali pa gani. Di ba may isuon? Pero pag makahawid na ko, maski ako pila ko doon. Pag makahawid na ko, pagtanaw na magpuya-puya galit mga notification na, masangit na sa ganito. Pagtanaw nimo, orasan nimo may isuon, niabot na ka ng 2 ka oras. No? Tapos masakit na nimo mata, no? Taktika na paagi na sa kaaway may suon para mailayo ka sa Dios, no? So isa na bantayanan nato na may suon, no? Bantayanan na siya. But warning ni siya ni Paul, no? Dili siya kung sa ako kagalingon, but mao yun ni siya warning. Unsa pa diri gingon? O pagpamarang, no? Kabalo naman tayo ni witchcraft, digyon na mahimot ang Dios. Makita usab kini sa pagdinumtanay, no? Bantayan nato ni pagdinumtanay kasagaran ra pagkuman usahay magsuon ra. Way tingog. Way tingog, pag Pasko ra magtingog, pinugos pagazod. Papit na ra pag Pasko. Okay. Usay magbungoy sila pagkahuang Pasko, pagka January magbungoy na sa, no? Tungod may kasumog pagyapon dia usay wala kung gitiman-an ra gyud na ako nimo mga saya sa ako, no? Ay kay Pasko man lagi sige, gakso nimo pag abot January balik na sa subok may so. No? Mao ni na nag-warning si Paul kung naa ni delikado ang ato kinabuhi may soul. Unsa pa dili nakaingon, no? Pagpingkil-pingkil, pagdinumtanay, pagpingkil-pingkil, sa kasina, no? Sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkapatuyanganon, sa lawas ng pangandoy, ug uban pang mga butang nasama ni ini. No? Mauna nagpasilaan si Paul kung naa magaling ko sa ato, wala tay dapit sa gingharian sa Dios. No? Amen. So kung naani sa ato na binuhatan may isuon, sureball ang ato spiritual kit. Mao na siyang bad news sa kinabuhi sa tao.
But na ay good news may suon, no? Na ay good news, no? Amen. Nakanindot kay na ay good news, no? Ang dapat maminaw sa good news. Amen. Usahay sakit pamalundungon ba't mo okay kamaturan. Pero kini ang good news mga igsoon. Taglaong pa diri sa good news. Unsa may taglaong pa usaon magpagpildi, no? Kini kamatayon. Unsaon man nato pag-counter niini. Mato pa sa pulong sa text na magbasa, individual mamatay. Pag unsaon man nato ni paglikay. Kaya ba nato likayan ang kamatayon? Physical dili. Karon gyud mga igsoon na ay kanang founder sa Facebook. Ambot ang sana kataat. Di pa ko kabalo sa diyang pangayan po. Kalisod man itukon. Kana siya na tao may suon. Nagtukod na siya ng bunker sa isa ka lugar. Underground. Kay nangandam siya sa World War 3. Pag mag World War 3, ato siya dito tago. Dili siya maapil. Huwag pasabot. Dili siya masama sa tao na mamatay. No? Naniguro siya may suon. Mauna ang pamaagi niya sa paglikay sa kamatayon. No? Pero dahil gali iban magkaon ra mapatay, di ba? Gali iban tabok, ligsan, no? So, karon mga igsoon, unsaon man ato pagpildi kining kalala gyud sa kamatayon. Actually mga igsoon, dili nimo kaya, dili sad nako kaya, no? Pero kaya ni Jesus. Amen. Hello, mga igsoon. Ingon diri, no? Pinaagi sa kadaugan sa atong Ginoong Jesucristo. Dili ko sa ato tawanon, no? Pinaagi sa kadaugan ni Ginoong Jesucristo, gipildi na niya ang kalala sa kamatayon ng Igsoon. Amen. Unang ingon siya sa John 11:25 na kung ikaw kuno mutuo kag Ginoong Jesucristo na siya ang pagkabanhaw, bisan pa mamatay ka mga Igsoon, mabuhi ka. Amen. Dilo may Igsoon. Amen. Pasahon mo na nato na. Palihog ko no sis, nasa imo sis. Oo. Og si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Amen. 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 See, bisan tuod mamatay, mabuhi. Bot pasabot na akay confident na bahala asa ka magabot-abot mga igsoon. Kung unsay mo dangat sa imong kinabuhi. No? Naanay counter ni ana. Pinaagi sa kadaugan ni Ginoong Kristo Jesus. Ari ta sa lain na verse. 1 Corinthians chapter 15 verse 55 to 57 mga igsoon. Corinthians 15. Palihog ko no sis, pagibasa sis. Dito pastor 15, 15. 55 to 57. Ingon diri, o kamatayon hay na ang imong kadaugan, o kamatayon hay na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala ug ang gahom sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Amen. Amen. Sa ingon sa 57 mga igsoon, apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ano pinaagi Amen. ang Ginoong Kristo Jesus? No? Ako isa ra ko ka instrumento may igsoon, nagbasa ra ko sa pulong sa Ginoo, but grabe ka powerful ni siya na message. Kabalo ba muna kisa may nakita din ng Passion of Christ. Kanang Passion of Christ gali every time mo makakita ko, makailang gid ko may igsoon kay tan-aw nimo maski acting ra na siya. Ibunal-bunalan gikan pa sa pagpaktas pag-alsa sa cross si Jesus, no? Bunal-bunalan kabalo mo ang gibunal ni ana sa kung tan-aw pag yun nimo giton ana sa mga scholar may igsoon na kanang pagbunal mo nang grabe gyud nasabad ni Jesus. Kana di ay kanang mga tusok di ay naibunal. 5 o 7 ba na ka murag string ba na igiana sa likod. Puro na ay mga sima mo igsoon, di mabilang ang sima. Pagpikit na sa likod sa atong Ginoong Jesucristo. Pagbira ni ana mo igsoon. Singgit gyud ang tao. Kailangan man sa tawanon, no? Pero Dios siya. Nganong gibuhat man niya? Tugod na sa gugma sa Ginoo. Tugod na sa kaluoy sa Dios. Mao nang sacrifice. What if kung wala siya makaabot sa cross? Nag-imagine ko ba? What if kung wala makaabot si Jesus sa cross ng Igsoon? Kaya naama sa tawanon na kuha.
Mubati man siya kasakit, mubati siya ka pila na gud ka tulo ang miagas. Siguro tanaw nimo ang likod, waya na siguro yung unod kay sige tagbunajan. What if kung wala siya kaabot, no? Wala yung kaluwasan ng tao may suon. Kasi ngun sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not be perished but have an everlasting life. Amen. Grabe ganito sa message mga igsoon. For God so loved the world, kinsa may nagpuyo sa world? Ikaw gapo. Amen? Amen. Kung kinsa ko ang mutuo, makadawat o kinabuhi. Walay katapusan. So, mga igsoon, balik ko na kung pinaagi sa kadaugan sa atong Ginoong Jesucristo, no? Napildi niya ang kalala. O, katong gisulti na kung after niini, na ako'y nabasahan sa pulong sa Ginoong Igsoon. After ba sa ang tao pagmamatay, na ay tagtawag na transformation. No? Na ay matawag na transformation sa ato lawas. Na kung ang imo, kung sa manggaling ka diri sa kalibutan, kung tagtawag na disabled manggaling ka, pero pag-abot sa transformation, kumplito na kamay suod. Amen. No? Mo ni ako isa sa natun-an. Matud pa na kung mutuo di kita kang Ginoong Jesucristo, maski gali ang wala mutuo, apil gihapon ini kanang masuluban ng dili madunot. No? Kining lawas may suon, kining ato lawas mamatay man ni, madunot man ni na lawas, masuluban kuno ka nga dili madunot. O suluban pagyud ka nga dili mamatay. Dili madunot o dili mamatay. Kay para pag makikuban ka sa Ginoo may suon, dili man pwede ko mamatay ang imong lawas, eternal magilito. Mao na siya an explanation. But ang mga tao pud na wala mo tuog ang Kristo, ilisan gyapon na sila. Pero mo lagi adto sila dito sa linaw nga kalayo. Matod pa sa ibasa nato sa Revelation ganina. O mo na siya ang kamatuoran ng isuon, ang nakanindot lamang ini pag naa si Kristo sa imong kinabuhi. Bisan pa kuno ang kamatayon, dili makapahimulag. Dahil kuya hindi wala ko makaila sa iyang background kung siya no. But taglaong madiri pag naa si Kristo sa imong kinabuhi may isuon, walay makapahimulag bisan pa ang kamatayon. Ato kuno basahon diya sa Romans 8:38 to 39, no? 8, Sa Romans 8, paliw ko sis 38 to 39. 38, ingon diri Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi, o ang mga anghel o ang mga langitong pamunuan o mga gahom, o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahonan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom. Wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen. So grabe ka klaro, bisan pa kuno ang kamatayon, dili makapahimulag, bisan pa kuno ang mga angel sa taas, bisan pa ang mga nagpuyo sa ilalom sa lupa may suot, kadagatan, no, sa kalangitan, sa kawanangan, walay kuno makapahimulag sa gugma sa Ginoo sa buot pa sa buot may suot. Pag ikaw nahiusa na kang Kristo, dili na kayo masisipag. Amen. Walay rason nga makanto ka sa linaw nga kalayo. Sa ingon diya sa Romans 8:1 ako kay basa sis. Ingon diri, karon dili na pagasad-on kadtong nahiusa kang Kristo Jesus. So, mo ni may suon isa sa mga good news na may galing bad news ng mga tao, but ang nakanindot is may pag-asa pa. Na may chance. O nang para ni kanimo, para ni kanako, no? I believe na ingani po ang buhaton ni Kuya Eddie, no? Kung nabang yang kinabuhi karon wala pa siya sa nyawi kadumdum mo katong may suon na namatay gali ang last na nina example sa Bible gihapon ni siya si Lazarus sa katong dato. Nakakuan mo ana na story, si Lazarus sa katong dato, taglahi sila na status sa kinabuhi. Ang dato na sadya sa yahay na kinabuhi, magkaon siya lug table na tanan sunan. Si Lazarus may suon na pagdoy sakit, tagubagubagan pa, tapos may halos kaunon, o dito na siya nagpisto sa gawas sa gate. Nagpaabot siya nan sobra sa haring, o sobra sa katong dato. Pero matod pa dito sa pulong, dito sa pulong na ako nabasahan,
maski ra kang kuno mumbo o ka nang galing salin, di ba mumbo mga salin daw, maski salin ra kang gadud ni sa makaon, okay na siya. Yabot ang time, napatay ang si Lazaro, napatay po ang dato. Pag gumani ana may suon, kung sa may netabo, pagkamatay sa dato, siyempre ang dato nakadto sa linaw, nakalayo. Na matupan niya dito sa expression sa Bible, grabe kainit na lugar. Nung ma-feel niya kapasok, pero si Lazaro naa dito sa sabakan ni Abraham. Ug ningon ra kan siya na, Abraham, pwede ba ilaom nimo sa tubig ang tudlo ni Lazaro? Kay grabe gyud kainit, maski gamay ra nga tudlo sa tubig tapos ilaom sa akong dila. Amo dya request. Pero matod pa sa laom ni Lazaro, di man ako maabot. Makita tagaw pero dili maabot. Naay tagtawag division mga isuon. No? Naay division na dito ra gadud siya. Diha ra gadud ka. Kung sa maingon sa dato, so kung dili manggaling mahimo na ako na makanha sa diha nga dapit mga Ginoo, madalhi ra kana nako mga relative na magwali sa pulong sa Ginoo na para dito sila may sama sa akin. Muna, kay tungod kay nakasinatin naman siya kung una gazod ang kamatayon mga isuon. But ang kanindot karon kay pag mahiusa diay ta diha kang Kristo, dili na tayo hinugman sa silod. Kung sa magaling may tabo sa ato, matay magaling ta, no? Pabot magazod niya panahon may isuon, sugod ka sa dili. Kaya ang kinabuhi ko no ingon sa Old Testament, ang kinabuhi sama sa baso, tubig. Pag mayabo na siya sa lupa, labi na sa buhangin, di na nimo pwede ibalik pa sa baso may suot. Di na mabalik. So confirmation kini sa Hebrew 9:27, mamatay ang tao sa makausar gyud. Ug humani ana, ugman siya sa Dios. So, kung sa may buhaton nato, no? Kung sa may buhaton, may pag-asa pa ba? Napay pag-asa may suot. Ingon diya sa Romans 10, no? 9-10, maluwas ka kung ipahayag mo si Jesus is Lord. Sa kinasing-kasing, no? Ingon diya sa Jesus, sa kinasing-kasing. Ato kuno na basahon na verse mo iso. No, ingon diya sa Roma 10 chapter 10 verse 9. Ingon diri, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. O sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Nganong kinasing-kasing mo iso? Daghay mga tao kuman nakaila sa Ginoo. Apan ang pangutana, kinasing-kasing ba? No? Ang pagkaila. Unang kinasing-kasing na pagdeklara nimo na si Ginoong Hesus, Dios. Tapos usay mo sa Dios, kay mituo man kita sa kinasing-kasing gayon, imatarong kita sa Dios, ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Si may isuon, imatarong kita sa Dios. Dili kung ato kaugalingon ang nagpag-usay mo lang. Ay, gibag-on tungod sa ako pagpursige gadud na sige ako simba, napag-una na ako galingon tungod sa ako pagsalubag mata, tungod sa ako paningkamot, rong mga isuon. Dili mo kaya mag-uuni mo galingon. Matod pa diri sa gibasa nako, ang Dios nagpag-usay mo kinabuhi. Amen. So, maluwas ka kung ipahayag nimo. Anong si Jesus man? Tungod kay mo sa Acts 4:12, there is no other name. Walay lain ngalan bisan pan ngalan sa kalangitan, ngalan sa mga angels. No, nagihatag diri sa kalibutan aron maluwas ang tanan niya katawhan. Ngalan ra gyud ni Jesus. Kino sa Mateo 1:21 na manganak siya lalaki o nganlan siya Jesus aron luwason niya ang tanan niya katawhan. Amen. Amen. So, mao gyud ang kamatuoran mga igsoon na hinaot na sabta nato ang pulong sa Ginoo. Amen. May pag-asa pa na may galing tayo nabuhat na limayo sa ating sikataw, na may galing tayo nabuhat na wala makapalimot sa Diyos. Samtang may ginanawa may isuon, may pag-asa pa. Kabantay mo katong sa cross na gilansang na si Jesus. Ang sa iyang tuo, ang sa iyang wala na makasasala, ingon ang sa wala, kung tinuod ka nga Diyos, alabi, naong iha, luwasan mo kawalingon. Ingon po itong sa pika sa tuo, ayaw diha pagbugal-bugal. Kaya kini nga tao, walay sala, kita dapat ang angay. Ilansang. Kung sa iya ingon, Ginoo, kung adto na ka sa paraiso, naglawang pa, hinumdumi ako. Kung sa ingon ni Jesus,
Kasi may igsoon, grabe ka nindot ang promise sa Ginoo. So dili pa ulan yan tanan. May chance. Samtang may kinabuhi pa ka, may chance pa. Yung diya sa Roma 10, 9 to 10, ato pa sa gina, maluwas ka kung ipahayag mo. No? Wala man diri taglaong, maluwas ka kung mujoin ka sa amo sa laban doon. Wala man diri taglaong na maluwas ka kung anak ka diyan ang mundo. Ang kaluwasan mo igsoon, makaplagan lamang kay Jesus. Yung sa John 14:6, law si Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Walay makaato sa amahan kung dili moagi kay Jesus. Ang ato mo kinabuhi may suod. Di gyud na makasulod sa gingariya sa langit kung wala si Jesus. Isa ka illustration na kaniya ako kamot, kini ako tudlo. Ikaw ini makasasala, kini nga to kamot mas asa ra nato ni hika. Tanaw nimo sa microscope, grabe gyud ni kamugaw. Kung kini nga kamot, di gyud ni madawat, grabe gyud ni kamugaw. No? Pero pag naa si Jesus sa imong kinabuhi, may suod. Makita ba ninyo ako tudlo? Isa na may makita. Si Jesus. Tungod kay si Jesus ra ang kahimutan sa Ginoo. Dili ko kita. Pero pag nahiusa kita yung sa Roma 8:1, nahiusa ka kang Ginoo Jesus. Dili na kahimutan. So grabe ka nindot Ginoo. So may pag-asa pa. So dili ra ko tama ng Ginoo. Hinaot na sa kanato ang pulong sa Ginoo. Sa privilege kayo na nakasyon sa inyo. Dili ko nga pabulingon ko dili sa pulong ng Ginoo. Gyami na ko ang tanan sa pabalito. Mato sa pulong gayon na may pag-asa pa no. Maluwas ka kung ipahayag mo na si Jesus is Lord sa kinasikasan. Pwede na ito na himuon karon may soul. Pwede mo usapan. Pwede mo kung masipong musulti. Basta